Sa video po na ito ay gusto ko lang pong i-share sa inyo yung karanasan ko, yung mga ginagawa ko lang at yung kinakain ko, yung iniinom ko para dumami po ang supply ng aking breast milk. So, ang baby ko po ngayon is she's now 1 year old and 3 months. So, ikukwento ko po sa inyo. Nung kakapanganak ko lang po as a first time mom, wala po akong idea kung ano ba po yung mararamdaman natin at yung feeling at ang magbabago sa ating katawan kung meron na tayong supply ng gatas. So sobrang kampante ko noon na pinapadede ko yung anak ko, tapos nagtataka kami, dumididi naman siya pero bakit siya umiiyak? Yun pala, wala siyang nadadalang gatas kasi sobrang lambot ng didi ko. So, ang pinainom po ng mama ko sa akin is gata ng niyog. So, pure gata talaga siya. Nilagyan lang po siya ng isang basong tubig. Tapos, pinuga po yun. Tapos, pinarisan po yun ng isang pandesal. Yun po yung pandesal, nilagay ko po doon sa gata. Tapos, kinain ko, tapos inubos ko yung gata. As in, doon nagsimula talaga na grabe. Lumubo talaga yung didi ko. Sa dami ng supply, sa dami ng gatas. At, ang number 1 din po na lumubo yung, as in, lumaki talaga. Kasi, malaki talaga yung suso ko since nagdalaga ako. Tapos, mas lumaki talaga. As in, dito, umabot na yung bundok dito, oh. As in talaga, kasi hindi po makalabas yung gatas ko kasi wala pong madaanan. Kasi po hindi ko nalinisan yung didi ko. Kaya kayo, basta first time mom kayo, habang buntis pa po kayo, linisan nyo po yung suso ninyo. Para pag nanganak na kayo, makadaan agad yung gatas. Para hindi po kayo matulad sa akin. Kasi grabe, mas sobrang sakit pala pag nagpapasuso tayo as a first time mom. Nung ako, mas nasaktan or mas sobrang nasasaktan pa ako sa pagpapanganak ko kaysa sa pagpapadede. Sobrang sakit niya, as in. Tapos, sinabihan lang ako ng midwife na magtali dito ng lampin para hindi ako lagnatin, as in, para na talaga akong hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, like, para kong lalagnatin, na nanginginig ako, na maya-maya umiiyak ako kasi sobrang sakit talaga. So, yun po yun. Kailangan po nating linisin or linisan ang ating mga suso. Okay, so next is, umiinom po ako ng Milo noon. Tapos, meron po kasi akong UTI, so pinahinto po ako sa pag-inom ng Milo. Tapos, okay din po yung Milo, ha. Tapos, pinalipat po ako sa pag-inom ng gatas. Yung swak, yung Bear Brand na swak, yun po yung iniinom ko, tapos pinaparisan ko ng mga biscuit, ganyan. So, nakakadami din po yan ng gatas. Tapos, gulay. Most especially po is yung malunggay talaga, yung laging ginugulay sa akin ng asawa ko kasi yan po yung nakakapagparami din po daw ng gatas. At tapos nilalagyan lang ng kung anong sinasahog, ganun. Tapos kung ano lang po yung available sa amin. Minsan nilalagyan po siya ng isda. Tsaka yung bangus po, nakakapagdagdag din po yun ng supply ng ating gatas. Tapos higop po tayo ng sabaw, maraming sabaw po yun. Nakakadami din po yun ng gatas. Tapos tubig, no? Pinaka-importante naman talaga ang tubig. No, sino ba namang taong hindi na uuhaw, 'di ba? So kailangan po nating hydrated po tayo lagi. So ako po more than 8 glasses a day po ako. Kasi sobrang uhaw. Tapos, importante din po ito, wag po tayong magpapagutom. Okay po? Wag po tayong magpapagutom kasi yung anak natin, nakadepende po yan sila sa atin eh. Kapag dumidi yung anak natin, tapos kumakain na tayo, pagkadidi yan nila, ako, nanghihina talaga ako at nagugutom ako pagkatapos dumidi yung anak ko. Tapos, kakain na naman ulit ako,
yung ano lang ba, tapos pagkatapos kong kumain, dumididi naman siya, tapos kain naman ako, sobrang gutom talaga. And wag nyo pong i-mind na tataba po kayo. Ako, para sa akin, as long as nakikita ko yung anak ko na healthy, nabubusog, kasi nakadepende siya sa akin sa supply ng gatas ko. Wala akong pakialam kung lumaki yung mga yung bilbil ko, ganun, okay lang sa akin. At least na meron akong supply ng gatas na nakakadidi yung anak ko sa akin. So, saka na po yung magpapasexy po tayo kapag malaki na po yung anak natin. At eto po, wag po tayong magbubuhat ng mga mabibigat na mga bagay, lalo pat kakapanganak pa lang po natin. No, kasi po baka mabinat po tayo. At eto, wag po tayong magpapastress. Grabe, ito, hindi po talaga ito may iwasan. Yung feeling na pag every time nagpapadidi tayo ng anak natin, especially pag kakapanganak pa lang natin, yung feeling na iiyak na lang tayo bigla ng hindi natin alam kung bakit. Tapos sobrang, ako ewan ko kung nararamdaman niyo din to. Kasi nung first time pa lang po talaga akong nagpapasuso ng baby ko, naiiyak ako bigla, tapos hindi ko alam, tapos parang negative lahat yung nasa isip ko, tapos naiiyak ako, tapos yung asawa ko, tinatanong ako kung bakit umiiyak ako, kung anong nangyari sa akin. Hindi ko naman siya sasagutin, hindi ko siya masasagot talaga. As in, so yun pala postpartum. So, dapat po nating dapat po mag-isip po tayo ng mga bagay na malibang po tayo, na hindi po tayo ma-stress. Kasi po sobrang hirap po talaga as a first time mom, grabe. Hindi ko talaga alam kung ano yung mga rason kung bakit tayo makaka-experience ng ganyan, no? At yun lang po, no? Yun lang po, at saka kung nanood ka man sa video ko na ito, please don't forget to hit the subscribe button. Ingat po kayo lagi. See you on my next video. Salamat po sa panonood.